Ako si Lila, ang babaeng kinatatakutan sa aming angkan. Sabi nila, ako raw ang may dala ng sumpa, isang lason na unti-unting pumapatay sa mga mahal ko sa buhay. Sa tuwing may namamatay sa pamilya namin, palagi nilang sinasabi, dahil yan kay Lila. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang paniniwalang ito. Bata pa lang ako. Naririnig ko na ang mga bulong sa likod ng mga pintuan, ang mga sulyap na parang tumatagos sa balat ko, ang mga yapak na biglang humihinto kapag dumadaan ako. Hindi ko alam kung paano ako naging salarin sa mga bagay na wala namang kinalaman sa akin. Pero ang tanong na paulit-ulit kong sinasagot sa sarili ko ay ito. Paano kung totoo? Ang unang pagkamatay ay nangyari noong 8 taong gulang ako. Si Tio Ramon, ang masayahing kapatid ng nanay ko, ang unang nawala. Inatake raw siya sa puso habang naglalakad pa uwi mula sa palengke. Wala akong maalala noon kung hindi ang malakas na sigaw ng nanay ko nang makita ang bangkay niya sa gilid ng kalsada. Sinabi nila na stress daw ang dahilan. Pero may mga bulong na nagsabi na bago siya namatay, 2 araw siyang nananaginip tungkol sa akin. Si Lila raw ang nakita niya sa panaginip. Nakangiti. Nakatayo lang. Hindi ko ito pinansin. Bata pa ako noon at hindi ko naisip na seryosohin ang mga ganitong kwento. Pero nang sumunod na taon, namatay naman si Lola Belen, ang matriarka ng pamilya namin. Ayon sa mga doktor, komplikasyon sa diabetes ang dahilan ng pagkamatay niya. Pero sa mga mata ng mga kamag-anak ko, ako ang dahilan. Sabi nila, bago siya nalagutan ng hininga, ako raw ang huling taong binanggit niya. Si Lila, bulong ni Lola habang inaakay sa ospital. Hindi ko na maalala kung nakita ko ba siya noong araw na yon, pero naalala kong umiiyak ako nang marinig ang balita. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa galit. Bakit ako? Mula noon, naging mas matindi ang mga sulyap sa akin, ang mga bulong sa likod ng mga pintuan. Kahit ang nanay ko, na dating nagtatanggol sa akin, unti-unting natutong maniwala sa kanila. Lila, huwag kang lalapit kay Tito Rene. Sabi niya minsan, hindi maganda para sa kanya ang presensya mo. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin, pero si Tito Rene, ang susunod na namatay, ay nakitang patay sa kanyang kama 3 linggo pagkaraang sinabi ito. Sabi ng mga doktor, stroke daw ang dahilan, pero sabi ng mga kamag-anak, sumpa ko ang dahilan. Hindi ko na mabilang kung ilan na ang nawala sa pamilya namin. Mga tiyuhin, tiya, pinsan, pamangkin. Sa tuwing may magpapakita ng sintomas ng sakit, ang unang tanong ay, nakita ba siya ni Lila? Parang hindi na importante kung ano ang sinasabi ng mga doktor. Sa kanila, ang mga bangkay ay ebidensya ng sumpa ko. Sa kabila ng lahat, sinubukan kong mabuhay ng normal. Nagtapos ako ng kolehiyo, nagkaroon ng trabaho at umalis sa bahay namin para magkaroon ng katahimikan. Pero kahit saan ako magpunta, parang may anino ng angkan namin na nakasunod sa akin. Hindi ko maalis ang pakiramdam na sinusundan nila ako, na pinapanood nila ako mula sa malayo. Ang laging tanong sa isip ko ay, paano kung totoo? Paano kung talagang may sumpa ako? Paano kung ako nga ang dahilan ng lahat ng kamatayan sa pamilya namin? Sa kabila ng takot, bumalik ako sa bahay namin noong nakaraang buwan. Si nanay ang nag-imbita. Hindi ko alam kung bakit ako pumayag, pero nang makita ko siyang umiiyak sa telepono, hindi ko na natanggihan. Pagdating ko sa bahay, napansin kong parang mas tahimik kaysa dati ang paligid. Wala ang ingay ng mga pamangkin kong nagtatakbuhan. Wala ang mga tawanan sa hapagkainan. Ang natira lang ay si nanay, si Ate Clara, at ang bunso nilang anak na si Miguel. Mabuti at dumating ka, sabi ni nanay habang binubuksan ang pinto. Halos hindi niya ako matingnan ng diretsyo. Si Ate Clara naman ay nakaupo sa sofa, hawak ang kamay ni Miguel na may sakit. Mukhang matamlay ang bata at parang hindi siya makakilos ng maayos. Lila, sabi ni ate, alam mo namang hindi kita gustong tawagin, pero
Hindi ko na siya pinakinggan. Tumayo ako sa harapan ni Miguel, tinitigan ang mukha niyang maputla at tinanong, ano bang nangyayari sa kanya? May sakit siya, sagot ni nanay. Pero hindi namin alam kung ano. Hindi mahanap ng doktor ang dahilan. Tumango lang ako. Alam ko na kung bakit ako nandito. Hindi nila kailangang sabihin. Gusto nilang malaman kung ako nga ang dahilan ng sakit ni Miguel. Gusto nilang makita kung ang presensya ko ba ang magpapalala sa kondisyon ng bata. Sa isip-isip ko, paano kung totoo nga? Lumipas ang 2 araw at si Miguel ay lalong nanghina. Hindi ko alam kung may kinalaman ako, pero nararamdaman kong mas nagiging malamig ang tingin ng mga tao sa paligid ko. Si Ate Clara, na dati malambing sa akin, hindi na ako kinakausap. Si Nanay, na palaging gumagawa ng paraan para ipagtanggol ako, halata ang takot sa mga mata niya. Hindi ko na alam kung anong gagawin. Pero kagabi, habang naglilinis ako ng kusina, may narinig akong kaluskos sa likod ko. Paglingon ko, si Miguel. Nakatayo siya sa pintuan, nakatingin sa akin ng diretsyo. Ang mukha niyang maputla ay parang nagbabago. Parang may kakaibang liwanag sa mga mata niya. Lila, sabi niya, mahina ang boses pero malinaw. Hindi ikaw ang dahilan. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Hindi ko alam kung natatakot ako o nalilito. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Ngumiti siya. Pero ang ngiti niya ay hindi pangkaraniwan. Parang may kung anong alam siya na hindi ko alam. Ikaw ang susunod, bulong niya. Bigla siyang bumagsak sa sahig, nawalan ng malay. Ang kwento ko ay parang isang bangungot na paulit-ulit. Simula nang pumanaw si Lola, unti-unting nagkaroon ng mga bulong sa aming pamilya. Mga bulong na ako raw ang may dala ng malas, ng sumpa. Wala akong ideya kung saan nagsimula ang haka-haka. Pero ramdam ko ang bigat ng mga mata nilang tumititig sa akin tuwing may bagong trahedya. Ako ang itinuturong sanhi. Ako ang sinisisi. Pagkatapos ni Lola, sinundan ng kamatayan si Tito Arnel, ang pinakamasayahin sa aming angkan. Aksidente raw ang sanhi. Nahulog siya mula sa bubong habang nag-aayos ng antena. Ngunit sa bawat lamay, sa bawat dasal, naririnig ko ang mga tahimik na usapan sa likod ng mga kurtina. Hindi ba't si Andrea ang huling nakipag-usap kay Tito bago siya umakyat? May sinabi ba siyang kakaiba? Parang mga dagang nagtatago sa dilim ang mga tanong nila. Hindi nila ako direktang kinakausap, pero alam kong ako ang sentro ng mga pag-aalinlangan. 3 buwan ang lumipas, sumunod si Ate Mila. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon. Hapon, papalubog na ang araw at nakita ko siyang naglalakad palabas ng bahay. Mahangin ang panahon, kaya hinabol ko siya para ibigay ang jacket niya. Ate, malamig na. Kunin mo to, sabi ko. Tumingin siya sa akin ng matagal, parang may iniisip na malalim. Sa huli, kinuha niya ang jacket, ngumiti at nagpasalamat. Pagkalipas ng ilang oras, natagpuan siyang wala ng buhay. Bangin ang sabi nila. Nadulas daw siya habang nagpipiknik kasama ang mga kaibigan. Subalit sa loob ng pamilya, may mas malalim na pagsisiyasat. Si Andrea ba ang huling nakausap ni Mila? Ano ang sinabi niya bago umalis? Ang mga tanong ay parang mga palaso na tumutusok sa akin, kahit hindi ko sila direktang naririnig. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang mawalan ng mga mahal sa buhay o ang mawalan ng tiwala sa sariling pamilya. Kahit ang mga magulang ko ay tila nag-iingat na sa mga kilos nila kapag kasama ako. Ang nanay ko, na dati laging yumayakap sa akin, ngayon ay bihirang tumingin sa mata ko. Ang tatay ko, na dati masayahing kausap, ay laging abala sa kung anong gawaing bahay tuwing nasa paligid ako. Ang tahanan namin ay unti-unting naging malamig na kulungan at ako ang tanging bilanggo. Nang pumanaw si Kuya Ramon, tuluyang bumaliktad ang mundo ko. Siya ang pinakamalapit sa akin, ang palaging nagtuturo sa akin ng mga leksyon sa buhay, ang nagsasabing huwag akong magpapadala sa mga tsismis
ng ibang tao. Ngunit isang umaga, natagpuan naming patay na si kuya sa kanyang kwarto. Aneurysm daw ayon sa doktor. Walang senyales, walang babala. Ngunit sa mga mata ng pamilya, hindi na yun mahalaga. Ang mahalaga, ako na naman ang huling nakakita sa kanya bago siya pumasok sa kwarto. May sinabi ka ba kay Ramon? Tanong ng tatay ko isang gabi. Akala ko'y tanong lang yon ng isang ama na nagdadalamhati, ngunit may kakaibang tono sa boses niya. Isang tono ng pagdududa. Hindi ko na napigilan ang luha ko. Ano bang iniisip niyo? Na ako ang dahilan ng lahat ng ito? Sigaw ko, ngunit walang sumagot. Tahimik silang lahat at ang katahimikan na yon ang sumagot para sa kanila. Sa kabila ng lahat, sinubukan kong magpatuloy. Nagtrabaho ako, nag-aral, pilit na ibinalik ang normalidad sa buhay ko. Ngunit saan man ako magpunta, dala ko ang bigat ng mga tingin, ang bigat ng mga bulong. Kahit sa labas ng pamilya, may mga kaibigan na unti-unting lumayo. Ang dating masigla kong mundo ay unti-unting naging malungkot na hungkag. Isang gabi, habang iniayos ko ang mga lumang gamit ni Lola sa bodega, natagpuan ko ang isang kahon na puno ng mga sulat. Luma na ang papel, halos hindi na mabasa ang tinta. Pero may isang sulat na tumawag sa pansin ko. Sa susunod na henerasyon, mag-ingat kayo sa sumpa. Binasa ko ito ng paulit-ulit, pilit na inaalala kung kailan ito isinulat o kung kanino ito para. Ang lagda sa dulo ay pamilyar, si Lola. Kumakabog ang puso ko habang binubuksan ng iba pang sulat. Lahat sila'y may pare-parehong tema. Babala, sumpa, kasalanan. Hindi ko alam kung anong kasalanan ang tinutukoy, pero malinaw ang mensahe. May dalang bigat ang pamilya namin na hindi maipaliwanag. Pagbalik ko sa kwarto, napansin kong bukas ang pinto nito. Hindi ko ito iniwan ng ganoon. Pumasok ako at sa gitna ng kama ko, may nakapatong na itim na rosaryo. Alam kong wala akong ganoong rosaryo. May kakaibang lamig na dumaloy sa katawan ko habang hawak ito. Sa likod nito, may nakaukit na mga salitang hindi ko maintindihan. Tumayo ang balahibo ko. Sino ang naglagay nito? Bakit? Habang nakatitig ako sa rosaryong yon, biglang may narinig akong mahinang tunog mula sa bintana. Isang tunog na parang may kumaluskos. Tumakbo ang mata ko sa bintana. May anino. Hindi ko maipaliwanag kung tao ba yon o hindi. Ngunit bago pa man ako makasigaw, biglang nawala ang anino. Parang usok na hinipan ng hangin. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi lang tsismis ang sumpa. May mali. May gumagalaw. At hindi ko alam kung ako ang dahilan o kung ako ang susunod. Malamig ang hangin noong gabing yon, ngunit ang init ng dugo ko ang pumuno sa aking katawan. Hindi ko maipaliwanag kung bakit parang may kung anong bumubulong sa akin. Mga tinig na tila galing sa kawalan, mahina ngunit matalim. Paulit-ulit na nag-iiwan ng mga tanong sa isipan ko. Ang dilim ng paligid ay tila isang lambong na bumabalot sa bawat sulok ng bahay namin. Ang bahay na pinaniniwalaang puno ng kamalasan. Ang lola ko, ang unang nawala. Isang linggo matapos akong ipanganak, natagpuan siyang walang buhay sa kanyang silid. Sabi ng mga matatanda. Natakot daw siya sa akin. Hindi raw niya kinaya ang presensya ko. Sa tuwing sinasabi ito ng mga kamag-anak, nararamdaman ko ang malamig na tingin nila sa akin. Tahimik silang nag-uusap, ngunit ang mga mata nila ay parang mga kutsilyong tumatama sa likod ko. Hindi ko alam kung totoo ang sinasabi nila, pero sa bawat araw na lumilipas, unti-unti kong nararamdaman ang bigat ng mga paratang na hindi ko man direktang naririnig. Sinundan ng kamatayan ng lola ang kuya ko. 10 taon na ako noon. Isang umaga, nakita siyang nakahandusay sa likod ng bahay, hawak ang isang lumang laruan na sinasabing minana pa niya sa lolo namin. Walang paliwanag ang mga doktor. Biglaan, sabi nila. Ngunit sa bawat halakhak ng mga kapitbahay, naririnig ko ang bulong-bulong na ako ang may kagagawan. Ang laruan daw na hawak niya,
Iniabot ko sa kanya isang araw bago siya namatay. May sumpa, bulong ng isa. Ang batang yan ang dahilan. Dagdag ng isa pa, lumaki akong walang kaibigan. Kahit ang mga pinsan ko, umiiwas sa akin. Ang ina ko, tahimik lang palagi, ngunit ramdam ko ang distansya niya. Parang may pader na hindi ko kayang basagin. Madalas ko siyang nakikitang umiiyak habang nakatingin sa mga lumang litrato. Hindi siya nagkukuwento, ngunit alam ko ang iniisip niya. Ang pamilya namin na unti-unting nabubura sa mundo. Lahat dahil sa akin. Nakaukit sa isipan ko ang huling mga salita ng lola ko bago siya nawala. Anak, huwag mong hayaan ang dilim na lamunin ka. Noon, hindi ko naintindihan kung ano ang ibig niyang sabihin. Ngunit sa mga nakaraang taon, unti-unti itong nagkaroon ng kahulugan. Ang dilim na sinasabi niya ay hindi lang tungkol sa literal na kadiliman sa paligid. Ito ay ang dilim ng puso, ng takot, ng pag-aalinlangan sa sarili. Pero paano ko lalabanan ang dilim kung mismong ang pamilya ko ang bumabalot sa akin ng mga paratang? Kagabi, isang insidente na naman ang nangyari. Ang pinsan kong si Rina, na minsang naging pinakamalapit sa akin noong bata pa kami, ay natagpo ang hindi na humihinga. Sabi ng mga pulis, inatake daw siya sa puso. Napaka-imposible dahil wala naman siyang sakit. Malusog siya, masaya, at maganda ang buhay. Ngunit ang mga kapitbahay namin, mabilis ang hatol. Siya na naman, bulalas ng isa habang nakatingin sa akin. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga panahong ito, lalo na't pati ang sarili kong ina ay mukhang naniniwala na sa mga sinasabi nila. Hindi niya sinabi ng diretsyo, ngunit sa bawat pigil na yakap, sa bawat malamig na tingin, nararamdaman ko ang pagdududa. Ang araw matapos ang libing ni Rina ay puno ng katahimikan. Ang mga tao sa bahay namin parang mga anino lamang na gumagalaw. Wala nang nag-uusap, wala nang tumatawa. Ang bawat hakbang ko sa loob ng bahay ay parang may bigat, na para bang bawat galaw ko ay may inaantay na kapalit, isang bagong trahedya. Ngunit ang gabi ang hindi ko malilimutan. Sa kalagitnaan ng aking pagtulog, nagising ako sa tunog ng isang bagay na bumagsak sa sahig. Nagmamadali akong bumangon, ang puso ko ay mabilis ang tibok. Nang umabot ako sa sala, tumambad sa akin ang isang eksena na hindi ko inaasahan. Ang malaking salamin sa dingding ay basag, at sa gitna nito ay isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang itim na marka, parang kamay na may mahabang daliri, ang nakaukit sa likod ng basag na salamin. Hindi ko magawang gumalaw. Ang malamig na simoy ng hangin ay tila humihila sa akin papalapit sa salamin. Ngunit ang mga mata ko ay nananatili sa marka. Sa gilid ng salamin, may isang papel na nakalapag. Hindi ko alam kung paano ito napunta roon. Ngunit nang basahin ko ang nakasulat, halos mahulog ang mga tuhod ko sa lupa. Alam ko ang totoo. Hindi sumpa ang dala mo. Ikaw ang susi. Ang sulat ay walang lagda, ngunit ang tinta ay parang dugo, sariwa at malamig. Tumakbo ang mga alaala sa isip ko. Ang mga bulong, ang mga trahedya, ang mga paratang. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, sumilip ang isang tanong na hindi ko pa naisip noon. Ano nga ba ang totoo? Mula sa mga mata ng lahat, ako ang may sumpa. Ngunit mula sa sulat na ito, may ibang sagot na tila naghihintay lamang na matuklasan. Napalingon ako sa basag na salamin at doon ko napansin ang aking refleksyon. Hindi ko alam kung guni-guni lamang, ngunit ang refleksyon ko ay nakangiti. Isang masamang ngiti na hindi ko magawang gawin sa totoong buhay. Ang gabi ay tila walang hanggan. Ang hangin ay malamig, dumadaloy sa mga siwang ng lumang dingding ng bahay na akala mo ay nananadya. Ang mga anino ng mga puno sa labas ay nagkakandapilipit sa bawat galaw ng ilaw mula sa lumang lampara sa sala. Ramdam ko ang bigat ng mga mata nilang nakatutok sa akin, ang mga tanong na hindi nila masabi, ngunit nararamdaman kong bumubuo sa kanilang mga isipan. Sa kabila ng katahimikan,
Parang sumisigaw ang paligid. Sinisigaw ang salitang sumpa. Si Tia Felisa, ang panganay sa pamilya, ay nagdesisyong magsalita. Hindi na maitatanggi, anya, habang ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan at galit. 3 sunod-sunod na kamatayan sa pamilya natin at ikaw lang ang laging nariyan. Ano ba talaga, Isay? Ikaw ba ang dahilan? Ang init ng katawan ko ay biglang naglaho. Ang mga salitang yon ay dumurog sa akin. Mas masakit pa kaysa sa kahit anong suntok. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang lahat ng mata sa sala ay nakatingin sa akin, parang mga sundalong handang umatake. Kahit ang mga pinsan kong laging kampante at palatawa ay tahimik, nakaupo sa gilid, tila pinagninilayan ng posibilidad na totoo ang sinasabi ni Tia. Hindi ko alam kung bakit nangyayari ang mga ito. Sagot ko, pilit na pinapakalma ang boses ko kahit nanginginig ang dibdib ko. Hindi ko ginusto ang kahit ano sa mga ito. Mahal ko ang pamilya natin. Ngunit tila hindi sapat ang mga salita ko. Ang mga malalaking larawan ng mga namatay na nakalagay sa dingding, si Lolo Andres, si Kuya Benji, at si Ate Maribel, ay parang mga saksing tahimik na sumasang-ayon sa bawat akusasyon. Ang mga mata nila sa litrato ay tila nakatingin sa akin, nagtatatanong, naghuhusga. Unang namatay si Lolo Andres, di ba? Patuloy ni Tia Felisa habang ang boses niya ay nagtataas na parang tumatama sa kalsada. Sabi mo noon na naririnig mo ang mga bulong sa likod ng bahay. Bulong na di namin naririnig. Tapos, biglang bumagsak ang puso ni Lolo. Hindi ba't ikaw ang unang nakakita sa kanya? Hindi ko. Sinubukan kong magpaliwanag, ngunit inunahan na ako ng isa pang tanong. Si Kuya Benji, sa aksidente sa motor. Sino ang huling kasama niya bago siya umalis? Ikaw. Dagdag ng pinsan kong si Thomas, na ngayon lang nagsalita. Sabi mo pa nga sa kanya, mag-ingat ka. Pero ano ang nangyari? Na-aksidente siya sa kalsada na parang sinadya. Nagkataon lang yon. Sigaw ko, ngunit kahit ako ay parang hindi kumbinsido sa sarili kong sagot. Ang mga alaala ay bumalik, nagkandadikit, parang isang puzzle na hindi ko mapagtagpi ng tama. Paano naman si Ate Maribel? Nasa kwarto siya mag-isa, pero ikaw ang huling nagbigay ng pagkain sa kanya. Pagkain ang ikinamatay niya, Isay. Sabi ng doktor, may lason iyon. At sino ang naghanda ng pagkain? Ikaw. Ang mga huling salitang yon ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Wala akong ginawang masama. Pero ang bawat pangyayari ay tila may bakas ng pangalan ko. Ang mga kamay ko ay nanginginig. Nararamdaman ko ang malamig na pawis na bumababa sa noo ko. Tumayo ako. Pilit na nilalabanan ang bigat ng tingin nila. Huwag ninyong idikit sa akin ang mga trahedya sa pamilya natin. Hindi ko alam kung bakit ganito ang nangyayari, pero hindi ako ang may kasalanan. Paano ninyo magagawang husgahan ako ng ganito? Nagkatinginan sila, ngunit walang sumagot. Ang katahimikan ay parang isang mabigat na kumot na bumalot sa aming lahat. Ang lampara ay nagpakawala ng mahina, ngunit biglang pumutok. Napatigil kami, at ilang segundo ang lumipas bago kami nagtakbuhan palabas ng sala. Sa labas, ang hangin ay mas malamig at ang dilim ay mas makapal. Sa ilalim ng buwan, naramdaman ko ang isang kakaibang presensya. Hindi ko alam kung ano yon, pero parang may mga mata na nagmamasid sa amin. Hindi lamang mula sa loob ng bahay, kundi mula sa kawalan. Biglang nagsalita si Lola Corazon, na kanina patahimik sa isang sulok. Hindi si Isay ang may kasalanan. Anya, ngunit ang tono niya ay hindi kampante. May mas malalim na dahilan kung bakit nangyayari ito. Matagal ko nang nararamdaman ang sumpa sa pamilya natin, simula pa noong bata ako. Napatigil kami. Ang salitang sumpa ay parang isang matagal ng lihim na biglang isinambulat. Hindi ako makapaniwala. May sumpa? Paano? Bakit? May ginawa ang ninuno natin, patuloy ni Lola Corazon. Siya ang may kasalanan. Ang lahat ng ito
Ang lahat ng kamatayan ay kabayaran. Ang mga salita niya ay nagbigay ng ibang direksyon sa tensyon ng paligid. Ang usapan ay tumahimik, ngunit ang bigat ay naroon pa rin. Tumingin sila sa akin, pero ang tingin nila ay tila nagsasabi ng iba. Hindi na ako ang sentro ng mga tanong. Ang sumpa ay parang isang halimaw na kumawala mula sa kadiliman ng aming kasaysayan. Ngunit bago pa man ako makahinga ng maluwag, narinig namin ang isang tunog mula sa loob ng bahay. Isang malakas na pagkalabog na parang may bumagsak. Nagkatinginan kami at si Tomas ay unang tumakbo pabalik. Sinundan namin siya at nang makarating kami sa sala, nakita namin ang isang lumang kahon na nakabukas sa sahig. Sa loob ng kahon ay may isang piraso ng papel na tila napakatanda na may mga sulat sa wikang hindi namin maintindihan. Ngunit ang isang bagay ang tumama sa akin nang makita ko ito. Ang papel ay may pirma at ang pirma, ang pangalan ng ninuno namin, kasama ang pangalan ko. Malamig ang simoy ng hangin, ngunit ramdam ko ang bigat ng mga matang nakatuon sa akin. Nakatayo ako sa gitna ng sala. Hawak ang isang lumang litrato ng pamilya. Sa likod ng ngiti at saya sa larawan, alam kong may bahid na ng sumpa ang bawat isa sa amin. Hindi ko na mabilang kung ilang gabi na akong hindi makatulog. Parang sinasakal ako ng mga tanong. Ako ba talaga ang dahilan ng sunod-sunod na kamatayan sa pamilya namin? Simula nang pumanaw si Lola noong nakaraang taon, unti-unting nabalot ng takot ang aming tahanan. Sabi ng ilang kamag-anak, hindi normal yan. Parang may masama kayong dinadala. Hindi ko alam kung bakit ako ang parating tinuturo. Dahil ba ako ang huling nakakita kay Lola bago siya namatay? Dahil ba ako ang unang nakakita ng katawan ni Kuya na nakabitin sa kisame? O dahil ba ako ang nagdala ng mga bulaklak sa puntod ni Papa bago siya bigla ang inatake sa puso? Hindi ko sinasadya. Wala akong masamang intensyon. Pero kahit anong ipaliwanag ko, tila wala nang naniniwala. Kahapon lang, si Tita Maring, na laging tahimik sa mga pagtitipon, biglang sumabog ang galit. Ikaw ang may dala ng malas sa pamilya natin. Simula nang dumating ka, nagsimula ang kamalasan. Ang mga salita niya, paulit-ulit sa isip ko, parang mga martilyong tumatama sa ulo ko. Dumating ako? Paano? Ako'y bahagi ng pamilya. Saan ako dapat pumunta? Ang hindi nila alam, ako rin ang pinakanatatakot. Sa tuwing may namamatay, nararamdaman ko ang kilabot sa kalamnan ko. Parang may malamig na kamay na dumadapo sa balikat ko tuwing may lamay. Parang may bulong na naririnig sa likod ng mga dasal. Hindi ko alam kung imahinasyon ko lang o totoo. Pero ang hindi ko maikakaila, palaging may kakaibang presensya na dumadalaw sa tuwing naroon ako. Ngayong gabi, habang nag-iisa ako sa kwarto, naisip kong buksan ang kahon ni Lola. Ang kahon na palaging pinagtatakpan ng tela na parang may lihim na ayaw ipakita. Hindi ko alam kung bakit, pero parang may puwersang nagtutulak sa akin na buksan ito. Nang madampot ko ang kahon, bumigat ang aking dibdib. Hindi ko alam kung takot o pananabik ang nararamdaman ko. Binuksan ko ito at bumungad ang lumang diary ni Lola. Ang unang pahina, may sulat kamay na tila nanginginig. Sa lahat ng magbabasa nito, huwag niyo akong husgahan. Ang ginawa ko ay para sa pamilya, kahit pa ang kapalit ay ang sarili kong kaluluwa. Nanginginig ang mga kamay ko habang binabasa ang bawat pahina. Ang mga kwento ni Lola, puno ng misteryo. May binabanggit siyang isang pangako sa isang matandang babae noong siya'y dalaga pa. Isang pangako na hindi dapat mabali. Hindi ko maunawaan kung ano ang eksaktong ginawa niya, pero ang huling pahina ang nagbigay ng sagot. Binenta ko ang kaluluwa ko para sa kasaganaan ng pamilya, pero ang sumpa darating sa huli. Ang huling babae sa pamilya ang magdadala ng sumpa. Siya ang magiging dahilan ng kamatayan ng lahat. Halos hindi ako makahinga. Ako ang huling babae sa pamilya. Ako ang sinumpa. Ang bawat patay sa pamilya namin, ako ang may dala. Hindi ko alam kung paano tatanggapin ang katotohanan. Gusto kong sisihin si Lola, pero nararamdaman ko ang kirot sa puso niya
Sa bawat salitang isinulat, nagsakripisyo siya para sa amin, para sa pamilya, ngunit hindi niya alam ang magiging dulo nito. Habang nagmumuni-muni ako, biglang bumukas ang ilaw sa banyo. Hindi gumalaw ang hangin. Wala akong naramdaman na ibang tao, pero naroon ang presensya. Ang malamig na presensya. Parang may nagmamasid. Tumayo ang mga balahibo ko sa batok. Alam kong hindi ako nag-iisa. Lumapagpasok ko sa silid ng lola. Agad kong naramdaman ang bigat ng hangin. Parang may nakabitin sa pagitan namin. Hindi salita, hindi galit, kundi isang lihim na matagal nang hindi binubuksan. Nakahiga siya sa kanyang lumang kama. Ang katawan niya ay tila sinipsip na ng panahon. Ang kanyang balat ay manipis na parang papel. Ngunit ang mga mata niya, bagamat malabo na, ay parang nagbabantay, nagmamatyag, naghahanap ng sagot. "Bakit ka nandito?" tanong niya. Malamig ang boses, halos wala ng emosyon. Ang tanong niya'y parang sibat na tumama sa dibdib ko. "Lola, gusto ko lang po kayong makausap. Gusto ko pong malaman ng totoo." Sagot ko, nagpipilit na kontrolin ang panginginig ng aking boses. Alam kong hindi madali ang magiging pag-uusap namin, pero kailangang mangyari ito. Hindi na ako makakatulog sa gabi nang hindi iniisip ang mga naririnig kong bulong-bulungan sa baryo. Ang mga sulyap ng mga kapitbahay na tila sinasabi, "Siya ang dahilan." "Anong totoo ang hinahanap mo? Marami kang hindi dapat malaman." "Anak," sagot niya, sabay hinga ng malalim. Tumitig siya sa akin na parang tinatantiya kung kaya ko bang dalhin ang bigat ng kanyang sasabihin. "Lola, sabihin niyo na. Hindi ko na kaya. Lahat sila namatay. Si Mama, si Tito, si Ate, pati si Kuya, bigla na lang nawala. Ako na lang ang natitira. Ako ba ang dahilan? Ako ba ang sumpa ng pamilya natin?" Ang boses ko'y naputol sa gitna ng pangungusap. Hindi ko napigilan ang pagbagsak ng luha ko. Ang damdamin ko'y parang agos ng tubig na hindi na mapipigilan. Tahimik si Lola. Ramdam ko ang tensyon sa pagitan namin. Parang alingawngaw ng mga sigaw na hindi naririnig. Tila bumagal ang oras habang hinihintay ko ang sagot niya. Sa wakas, nagsalita siya. Mabagal, mabigat ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. "Hindi ikaw ang sumpa, anak. Pero ikaw ang nagdala ng sumpa sa pamilyang ito. Noon pa man, alam ko na. Ang sumpang ito'y nagsimula sa isang kasalanan na hindi kailanman napatawad." Bulong niya, sapat lang para marinig ko. "Anong kasalanan? Sino ang may gawa?" Tanong ko. Ang puso ko'y nagtatakbo sa kaba. Ang sinabi niya'y nagdulot ng mas maraming tanong kaysa sagot. "Ang lola ng lola mo, si Remedios. Minsan siyang nagkasala, isang kasalanang nag-ugat sa inggit. May isang babaeng nagngangalang Lucinda sa baryo noon. Maganda, masaya, mahal ng lahat. Si Remedios, sa matinding pagnanasa na makuha ang buhay na mayroon si Lucinda, humiling sa isang albularyo. Humiling siya ng kapalit. Isang buhay para sa kanya, kapalit ng buhay ni Lucinda. At nangyari nga ang kanyang hiling. Pero ang albularyo'y may sinabi bago siya umalis. Ang sumpay hindi natatapos. Ang dugo mo'y magdadala ng kadiliman sa bawat henerasyon. Halos hindi ko maigalaw ang katawan ko sa narinig. Ang kwento ni Lola ay parang matalim na kutsilyo sa aking utak. Hindi ko alam kung paano ito tatanggapin. Ang sumpay totoo. Ang sumpay nasa dugo naming lahat. Pero bakit ako? Bakit ako ang itinuturo nilang may dala ng sumpa? Tanong ko, halos hindi na makahinga. Ang mga mata ko'y nag-aapoy sa emosyon, sa takot, sa galit. Kasi ikaw ang huling babae sa ating dugo. Ikaw ang tagapagmana ng lahat ng kasalanan, lahat ng sakit, lahat ng sumpa. Hindi tayo makakalaya sa sumpang ito hanggat hindi mo na nalalaman ang paraan para mawakasan ito. Napabuntong hininga si Lola. Parang nabawasan na ang bigat na matagal niyang bitbit. Paano ko matatapos ito? Paano ko mababago ang lahat? Tanong ko, desperado. Pero bago siya muling sumagot,
Biglang bumukas ang pinto. Ang pinsan ko, ang ulan ay tila nagdudulot ng lamig na hindi maabot ng anumang kumot. Ang bawat patak nito ay parang hampas ng malas sa aming bahay. Sa kabila ng ingay ng pagbagsak ng tubig sa bubong, ang katahimikan sa loob ay mas nakakatakot. Nasa sala kami, magkakaharap, ngunit tila ba may pader na naghihiwalay sa aming mga mata. Walang gustong magsalita, walang gustong tumingin sa akin. Si Tia Cora, ang pinakamatanda sa mga naroon, ang unang bumasag sa katahimikan. Hindi ko na kayang magbulag-bulagan, Clara. Ang sabi niya, ang boses niya'y may bahid ng galit at takot. Simula nang ipanganak ka, sunod-sunod ang mga trahedya sa pamilya natin. Hindi na ito normal. Hindi ko alam kung paano sasagot. Parang sinampal ako ng kanyang mga salita. Ang sakit, ngunit hindi ito bago. Sa buong buhay ko, naririnig ko na ang mga bulong, ang mga sulyap, ang pag-iwas. Ako ang babae na kinatatakutan. Ang babae raw na may dalang sumpa. Simula pa lang, patuloy ni Tia Cora, ang nanay mo. Namatay siya pagkatapos kang isilang. Sabi nila, komplikasyon. Pero bakit ganon? Bakit sunod-sunod? Ang tatay mo, na aksidente sa barko 5 taon pagkatapos. Si Lolo Nestor, biglang inatake sa puso. Si Tita Linda, nagkaroon ng sakit na hindi maipaliwanag. At ngayon, Cecilia, ang pinsan ko, ang pinakabagong biktima. 3 araw pa lang ang nakalipas mula nang matagpuan siyang wala ng buhay sa kwarto niya. Walang bakas ng foul play, sabi ng pulis. Walang palatandaan ng anumang karamdaman. Ngunit para sa kanila, para sa pamilya ko, hindi nila kailangang maghanap ng sagot. Ako ang sagot. Ako ang dahilan. Ang sumpa ay nasa dugo mo. Sabing bigla ni Tito Ben na kanina'y tahimik lang. Hindi niya ako tinitingnan, ngunit ang mga mata niya'y puno ng puot. Dala mo ang sumpa ng ninuno natin. Ang sumpa na yon ang laging binabanggit. Ayon sa kwento, ang ninuno naming si Maria, isang babaeng may lihim na pag-ibig sa isang lalaking may asawa, ay isinumpa ng asawa ng lalaki. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan. Ang bawat anak mo at ang kanilang mga anak ay magdurusa sa trahedya habang buhay. Daw ang sinabi ng babaeng yon bago siya nawala. Walang makapagpatunay kung totoo ang sumpa. Ngunit tila ba ito'y naging pamana sa amin. Isang paniniwalang hindi na mabura. Umiling ako. Pilit na nilalabanan ang takot na bumubuo sa dibdib ko. Hindi ko kasalanan ang mga nangyayari. Hindi ako may sala. Sumigaw ako, ngunit ang boses ko'y tila walang saysay. Ang mga mata ng lahat ay nanatiling malamig, puno ng paghuhusga. Kung hindi ikaw ang may kasalanan, bakit sa tuwing nandyan ka, may namamatay? Sagot ni Tia Cora. Ang boses niya ay tumataas. Bakit hindi nangyayari ang mga ganito kapag wala ka? Napatingin ako sa kapatid ko, si Miguel. Siya lang ang hindi nagsasalita. Siya lang ang hindi tumitingin sa akin ng may galit o takot. Ngunit ang ekspresyon sa mukha niya ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba. Para bang may alam siya na hindi ko alam. May nasabi si Celia bago siya namatay. Biglang sambit ni Miguel. Ang boses niya ay mabigat, puno ng alingas-ngas ng pag-aalala. Napatingin ang lahat sa kanya. Ako, natigilan, hindi alam kung paano tatanggapin ang sasabihin niya. Sinabi niya sa akin na may naririnig siyang mga boses gabi-gabi. Patuloy ni Miguel, ang mga mata niya'y nakatingin sa akin. Sinabi niya na parang may nagbubulong sa kanya mula sa dilim. At ang boses daw na, "Yon. Boses mo, Clara." Halos masuka ako sa narinig. Ano? Napaatras ako, hindi makapaniwala. Miguel, hindi totoo yan. Hindi ako. Hindi ko rin alam kung paano nangyari. Sabi niya, ang boses niya'y nanginginig. Pero paulit-ulit niyang binanggit ang pangalan mo. Sinisigaw niya bago siya namatay. Para akong sinampal ng realidad. Ang lahat ng naroon ay napatingin sa akin ng may mas matinding galit, takot at puot. Ang mga mata nila'y parang nagsasabi na wala na akong magagawa.
Ako ang dahilan. Ako ang sumpa. Pero may kakaibang bagay ang gumising sa akin. Isang alaala. Isang pakiramdam na matagal ko nang nilalabanan. Ang boses. Hindi ang boses ni Celia, kundi ang boses sa isip ko. Isang boses na matagal ko nang naririnig, ngunit hindi ko pinapansin. Isang boses na parang hindi akin. Clara, bigla itong bumulong. Tila ba nasa mismong likod ko. Napatingin ako sa paligid. Ang mga mata ng pamilya ko'y puno ng galit. Ngunit ang boses ay naroon. Malinaw, malapit. Sabihin mo sa kanila kung sino ka. Sabihin mo sa kanila ang totoo. Ang totoo. Ngunit ano ang totoo? Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng boses. Ang alam ko lang ay ang takot na bumabalot sa akin. Ang sigaw ng puso ko na pilit na lumalaban. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may kakaibang pakiramdam. Para bang may bahagi sa akin na alam na ang lahat, na matagal nang alam ang sagot. At sa sandaling yon, biglang dumilim ang paligid, nawala ng kuryente. Ang tanging liwanag ay ang kidlat na sumilip sa bintana, nagpapakita ng mga mukha ng pamilya ko, takot, galit at pagkalito. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, naramdaman ko ang presensya ng isang bagay na mas malalim, mas madilim. Clara, muling bulong ng boses, mas malakas, mas malinaw. Hindi ka nila maiintindihan, pero alam mo kung sino ka. Napatingin ako sa salamin na nasa dingding at sa isang iglap, ang nakita ko ay hindi ang refleksyon ko, hindi ako. Ngunit ang refleksyon na yon ay nakangiti. Nakatingin ito sa akin ng may kakaibang saya, parang may alam na lihim. At sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang malamig na kamay nito sa balikat ko. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang dilim ay parang may sariling buhay. Naririnig ko ang langit-ngit ng sahig sa ilalim ng aking mga paa habang dahan-dahan kong binuksan ang pinto ng lumang kwarto ni Lola. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok ay sumalubong sa akin na parang nagbabala. Hindi ko alam kung bakit ko to ginagawa, pero para bang may humihila sa akin palapit sa lugar na to, kasama ang mga tanong na hindi ko pa matukoy ang sagot. Sa gitna ng kwarto ay naroon ang malaking baul na palaging pinagbawalan akong buksan. Huwag mong gagalawin ang baul na, yan anak, madalas sabihin ni Lola. Kapag tinatanong ko kung bakit, lagi niyang sinasagot na, may mahalagang kasaysayan ang laman niyan, pero hindi para sa'yo. Noong bata pa ako, iniisip ko na siguro ay mga lumang damit o alahas ang laman nito. Pero ngayon, matapos ang sunod-sunod na kamatayan sa pamilya namin, hindi ko na kayang baliwalain ang misteryo. Ang baul ay may kalawang na padlock, ngunit sa tabi nito, nakapatong sa sahig ang susi na tila sinadya para makita. Nang hawakan ko ito, ang lamig ng metal ay tumusok sa balat ko at ang pakiramdam ay parang may bigat na hindi ko maipaliwanag. Tumingala ako na parang may nagmamatsyag, ngunit walang tao. Maliban sa anino ng chandelier na gumagalaw sa kisame dahil sa mahihinang hampas ng hangin mula sa bukas na bintana. Niluwagan ko ang padlock at sa bawat pag-ikot ng susi, ang tunog ay bumabalot sa buong kwarto. Tila sumisigaw sa akin na huwag ituloy. Ngunit nang bumukas ang baul, ang nakita ko ay hindi alahas o mga lumang damit. Sa loob nito ay may mga papel, larawan at isang kahon na balot ng pulang tela. Pinulot ko ang kahon at nang buksan ko ito, naroon ang isang lumang kuwintas na may nakaukit na pangalan. Akita, Isabel. Dako. Ang pangalan ko. Nanigas ako? Paano ito naging sa akin? Hindi ko maalala na may ganitong kuwintas sa buhay ko. Sa ilalim ng kahon ay may sulat na nakatupi. Nang buksan ko ang papel, ang tinta ay parang bagong sulat, ngunit malinaw na ito'y matagal nang isinulat. Ang unang linya ay bumungad sa akin na parang hampas ng alon sa dibdib. Ikaw ang tagapagmana ng sumpa, Isabel. Hindi mo ito matatakasan? Akay mo ikirong umiikot ang mundo ko. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nito. Sumpa? Kaninong sumpa? Bakit ako?
Tiningnan ko ang sumunod na mga linya, ang mga mata ko'y nanginginig sa bawat salitang nababasa. Ang sumpang ito'y nagmula sa kasalanan ng ating pamilya, ang kasalanang paulit-ulit na nagdulot ng kamatayan. Si Maria, ang unang biktima. Si Juan, ang pangalawa. At ngayon, ikaw ang susunod. Ang sumpa'y naglalakad sa mga babaeng ipinanganak sa ating lahi at wala kang magagawa kundi tanggapin ang kapalaran. Pagang, ang pangalan ni Maria at Juan ay pamilyar sa akin. Sila ang mga ninuno namin na namatay sa hindi maipaliwanag na paraan. Sabi ni Lola, aksidente raw, ngunit may mga bulong noon sa pamilya na hindi raw yun aksidente, na may mas malalim na dahilan. Naalala ko rin ang mga kamatayan sa pamilya namin kamakailan. Ang ate ko, si Clara, na bigla na lang nagkasakit ng walang paliwanag. Ang pinsan kong si Samuel, na nalunod kahit magaling siyang lumangoy. At si Papa, na namatay sa sunog na hindi maipaliwanag ang pinagmulan. Lahat ng ito ay naganap sa loob ng 2 taon. Lahat sila nasa linya ng lahi namin. Pigil ang hininga ko, pero hindi ko kayang bitawan ang papel. Sa ilalim ng mga detalye ng sumpa ay may nakasulat na utos. Kung gusto mong putulin ang sumpa, kailangan mong isakripisyo ang sarili mong dugo. Ikaw ang susi, Isabel. Ikaw ang magsisimula o magtatapos ng lahat. Napaatras ako, ang puso ko'y bumilis ng parang sasabog. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng isakripisyo ang sarili kong dugo. Kailangan ko bang mamatay? Kailangan ko bang isakripisyo ang sarili ko para maligtas ang pamilya ko? O may ibang paraan? Sa labas ng kwarto, narinig ko ang tunog ng mga yapak. Bumilis ang tibok ng puso ko. Sino yon? Hindi ko alam kung may tao sa bahay o kung imahinasyon ko lang. Pero ang tunog ay papalapit. Dali-dali kong inilagay muli ang kwintas sa kahon, isinara ang baul, at tumayo. Nang tumingin ako sa pinto, naroon si Lola, nakatingin sa akin ng mariin. Sinabi ko sa'yo, huwag mong gagalawin ang baul na, yan? Sabi niya, ang boses niya ay mababa, ngunit matalim. Hindi ko kayang magsinungaling. Nakita niya ang lahat. Alam ko. Ngunit ang tanong ko ay ito, bakit parang alam niyang gagawin ko ito? At bakit parang hindi siya nagulat? Lola, ano ba ang sumpang ito? Bakit ako ang sinasabi nilang tagapagmana? Ano ang ibig sabihin ng lahat? Tahimik ang gabi, ngunit mabigat ang hangin sa paligid. Parang may mga matang nakamasid sa akin, kahit mag-isa lang ako sa loob ng lumang bahay namin. Ang bawat tunog ng kahoy na sahig, ang bawat ihip ng hangin, lahat ay tila may dalang babala. Hindi ko maipaliwanag, pero ang pakiramdam na yon, ang tila ba hinahabol ka ng anino ng sariling kasaysayan, ay hindi na bago sa akin. Sa pamilya namin, ako ang laging sentro ng lahat ng masama. Ako ang sinisisi sa bawat trahedya, sa bawat pagkawala. Ako raw ang sumpa. Noong bata pa ako, may sinabi si Lola sa akin na hindi ko malilimutan. Huwag kang tumingin masyado sa mata ng tao, Hija. Baka makita nila ang totoong ikaw. Noon, hindi ko pa lubos na naiintindihan ang ibig niyang sabihin. Pero habang lumalaki ako, unti-unting umusbong ang takot sa loob ng pamilya namin. Ang bawat kamatayan, ang bawat sakuna, lahat ay tila konektado sa akin. Sa tuwing may masamang nangyayari, laging naroon ang tingin ng mga kamag-anak ko, ang bulong-bulungan, ang galit na hindi nila direktang maipahayag. Naalala ko ang huling pamilya naming pagtitipon, kasama si Tio Pedro, ang pinakamatanda sa mga kamag-anak namin. Siya ang laging tagapag-ayos ng gulo, ang nagtataguyod ng pagkakaisa sa pamilya. Pero noong gabing iyon, malamig ang trato niya sa akin. Hindi niya ako kinausap, kahit pa sinusubukan kong makipag-usap sa kanya. Ang lahat ng tao sa paligid ay parang may usapan na hindi ko alam. Ang bawat tingin nila sa akin, ang bawat kibot ng labi, parang may hinahanap silang sagot sa katauhan ko. Kinabukasan, natagpuan si Tio Pedro sa likod ng bahay, nakahandusay sa lupa. Walang dugo,
Walang bakas ng karahasan. Parang natulog lang siya at hindi na nagising. Ang doktor, sinabing komplikasyon sa puso. Pero ang pamilya namin ay may ibang paliwanag. Siya ang huling tumingin kay Mia, bulong ng pinsan kong si Clara sa isa pa naming tiyahin. Hindi nila kailangang sabihin ang pangalan ko. Alam kong ako ang tinutukoy nila. Ako ang huling nakipag-usap kay Tio Pedro bago siya namatay. Sa mata nila, ako ang nagdala sa kanya ng sumpa. Mula noon, lalong lumayo ang lahat sa akin. Ang nanay ko, na dati nagpapakita pa ng kaunting malasakit, ngayon ay hindi na ako kinakausap. Ang tatay ko, na matagal nang umalis, ni minsan ay hindi na pumunta para bisitahin ako. Ang mga pinsan ko, ang mga tiyuhin at tiyahin, lahat sila ay parang nagkakaisa sa takot at galit sa akin. Sa tuwing may namamatay, sa tuwing may trahedya, ang pangalan ko ang laging nasa isip nila, kahit hindi nila direktang sinasabi. Pero sa kabila ng lahat ng ito, may isang tao na hindi umiwas sa akin. Si Lolo Gregorio, ang ama ni Tio Pedro. Sa kabila ng edad niya, siya ang laging bumibisita sa akin, nagdadala ng pagkain, nakikipag-usap. Hindi sumpa ang meron ka, iha, sinasabi niya lagi. May dahilan kung bakit ikaw ang sentro ng lahat ng ito. Huwag kang matakot. Hanapin mo ang sagot. Pero paano ko hahanapin ang sagot kung ang mismong pagkatao ko ay kinatatakutan ng lahat? Ngayon, nakaupo ako sa harap ng lumang salamin sa kwarto ko. Ang salaming ito, matagal nang nakalagay sa bahay, pamananggaling pa sa ninuno namin. Sabi ni Lolo Gregorio, ang salaming ito ay may nakatagong lihim. Kung gusto mong malaman ang totoo, tingnan mo ang sarili mo ng mabuti. Ang bilin niya, pero nahihirapan akong gawin iyon. Paano kung ang makita ko sa loob ng salamin ay hindi ang mukha ko, kundi ang sumpang sinasabi nila? Huminga ako ng malalim at tumitig sa salamin. Sa una, wala akong nakitang kakaiba. Isang ordinaryong salamin, isang ordinaryong mukha. Pero habang tumatagal, unti-unti akong kinilabutan. Parang may gumagalaw sa likod ng reflection ko. Hindi ko maipaliwanag, pero may aninong tila sumisilip sa akin mula sa kabila ng salamin. Ang puso ko'y bumilis ang tibok at gusto kong tumigil, pero may kung anong puwersang nagtulak sa akin na magpatuloy. At doon ko nakita ang hindi ko inaasahan. Ang anino sa salamin ay hindi estranghero. Kilala ko siya. Kilala ko ang kanyang mukha, ang kanyang mata, ang kanyang ngiti. Siya si Lola. Ang lola na matagal nang patay. Ang lola na laging may babala sa akin noong bata pa ako. Pero hindi siya mukhang payapa. Ang mga mata niya ay puno ng galit, ng sakit, ng isang damdaming hindi ko maipaliwanag. At bago pa tuluyang maglaho ang kanyang refleksyon sa salamin, may sinabi siya na nagpatigil sa tibok ng puso ko. Hindi ikaw ang sumpa, Mia, ang sabi niya. Pero ang boses niya ay malamig, matalas. Ikaw ang tagapagmana. Pagkaraang mamatay si Tita Beth, naramdaman kong unti-unting umiigting ang bigat ng mga mata ng bawat miyembro ng pamilya. Hindi na nila kailangang magsalita. Sapat na ang tahimik na mga sulyap, ang mga buntong hininga sa likod ng mga nakasarang pinto. Ako na naman ang itinuturo, hindi man direkta, pero ramdam ko. Ako ang kahon ng alingasngas, ang misteryosong salarin, ang sumpa. Ang sabi ni Mama, hindi na raw niya kaya. Gusto niya akong dalhin sa pari, sa albularyo, kahit sa sino man, basta't maialis lang ang tila masamang espiritu na nakakapit sa akin. Kung hindi raw ako ang dahilan, sino pa? Ako ang laging nasa malapit tuwing may namamatay. Nandito ako nung malagutan ng hininga si Lolo. Nandito ako nung magbigti si Kuya. Nandito ako nung magkadengge si Tita Beth. At ngayong patuloy silang nababawasan, tila ako ang palaging sentro ng bawat kwento ng pagpanaw. Hindi ko masabing hindi ko na rin naiisip iyon. Sa gabi, bago ako matulog, naririnig ko ang mga bulong sa utak ko. Bakit nga ba sabay-sabay silang nawawala? Ikaw ba ang dahilan? May hindi ka ba sinasadyang nagawa?
Minsan iniisip ko na lang na baka nga totoo. Pero paano? Hindi ko naman sila sinasaktan. Hindi ko naman ginugusto ang nangyayari. Tao rin ako. May puso rin. Pero nangyari ang hindi inaasahan isang gabi. Habang natutulog ako, nagising ako sa tunog ng isang malakas na sigaw. Si Mama. Tumayo ako at tumakbo agad sa kwarto niya. Nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama, nanginginig. Tumutulo ang luha, hawak-hawak ang dibdib na parang sinasakal ng sariling takot. Hindi siya makapagsalita. Hinawakan ko ang balikat niya, pero tinabig niya ang kamay ko. Malamig ang boses niya nang magsalita. Huwag kang lalapit. Ikaw. Ikaw ang nakita ko. Napalunok ako. Ano? Anong nakita mo? Tanong ko, pero hindi siya sumagot. Puno ng takot ang mukha niya, parang hindi na niya ako kilala. Tumayo siya, tumakbo palabas ng kwarto. Naiwan akong nakatayo roon, hindi makagalaw, hindi makapaniwala sa narinig. Kinabukasan, tahimik ang bahay. Walang gustong magsalita tungkol sa nangyari. Pero ramdam ko ang tensyon, ang malamig na hangin na tila bumalot sa buong lugar. Sinubukan kong kausapin si Mama, pero iniwasan niya ako. Ayaw niya akong tingnan. Ayaw niyang marinig ang boses ko. Sa hapunan, hindi na niya ako tinabihan. Ang mga kapatid ko, tahimik lang din. Walang nagtatanong, walang sumasagot. Isang linggo ang lumipas at dumating ang gabi na nagbago sa lahat. Habang nasa kwarto ako, narinig ko ang yakap sa pintuan. Malakas, paulit-ulit. Hindi ito ang normal na tunog ng hangin sa labas. May tao. Mabilis akong bumangon, pero bago ko mabuksan ang pinto, narinig ko ang boses ni Mama mula sa labas. Buksan mo. Kausapin mo ako. Binuksan ko ang pinto. Nakatayo si Mama sa harapan, hawak ang isang lumang kahon. Hindi siya nagsalita. Pumasok siya at inilapag ang kahon sa lamesa. Hinila niya ang upuan, umupo, at saka bumuntong hininga. May kailangan kang malaman, sabi niya. Binuksan niya ang kahon. Nasa loob nito ang mga lumang litrato, sulat, at mga bagay na hindi ko pa nakikita noon. Isa-isang inilapag ni Mama ang mga litrato, mga lumang larawan ng pamilya. Ang ilan, pamilyar sa akin. Si Lolo, si Lola, ang mga tiyuhin at tiyahin. Pero may isang litrato na hindi ko kilala. Isang babaeng nakatayo sa gitna ng isang madilim na gubat. Nakasuot siya ng puting damit, pero hindi ordinaryo ang ekspresyon niya. Ang mga mata niya, malalim, parang tumatagos sa kaluluwa. Siya ang lola mo, sabi ni Mama. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ito, pero may sumpa sa pamilya natin. Matagal na. Siya ang nagsimula. Hindi ako makapagsalita. Napatingin ako sa litrato. Anong sumpa? Ano ang ibig mong sabihin? Sinimulan niyang ikwento. Ang lola ko raw, noong bata pa, ay nagkaroon ng isang insidenteng hindi masyadong malinaw. May ginawa raw siyang kasalanan sa isang tao, isang bagay na hindi dapat ginawa. Ang tao raw na yon, bago mamatay, ay nagbitaw ng sumpa. Ang bawat henerasyon ng pamilya namin ay magkakaroon ng kadilimang hindi maalis. Hindi ito literal na sakit o karamdaman. Isa itong anino na palaging sumusunod, palaging naririyan, naghihintay ng tamang oras para kumilos. Pero bakit ako? Tanong ko, bakit hindi kayo? Tumingin si Mama sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Ikaw ang unang panganay na babae sa henerasyong ito, sabi niya. Ang sumpa. Palaging sa panganay na babae pumupunta. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Galit? Takot? Lungkot? Ang bigat ng kwento ay parang bumagsak sa dibdib ko, hindi ko na kayang huminga. Napatingin ako sa mga litrato, sa kahon at sa mukha ni Mama. Ngunit bago ko pa masabi ang anumang bagay, tumayo siya, kinuha ang kahon at lumabas ng kwarto na parang hindi na niya kayang magsalita pa. Naiwan akong mag-isa, nanginginig, iniisip ang lahat ng narinig. Pero bago ko pa maisaayos ang mga iniisip ko, narinig ko ang tunog ng isang bagay na bumagsak sa labas ng bahay.
Tumakbo ako sa bintana at doon ko nakita si Mama nakahandusay sa lupa, walang malay. Sa likuran niya, may aninong gumagalaw.